Grabe ka, Lucas. We didn't expect na marunong ka palang sumayaw. Kantsaw sa binata ni Vincent matapos siyang magsayaw sa stage at mag-propose sa asawa. Kinain ko lahat ng pride ko, pero yung asawa ko parang hindi na-appreciate na sinayawan ko siya. Kunwari ay nagtatampo si Lucas kay Alexa. Asawa? Kilig naman si Alexa kapag naririnig niyang tinatawag siyang asawa ni Lucas. Flashback. But before the night ends, I'd like to thank my mom who didn't give up on me. Thank you, Mommy. I am not shy to be Taga's mama's boy, cause I am. You're a doctor to many, but you maintain to be a loving mother, a good wife to my dad, and an understanding daughter to my lolo. You're the best mom in the world. To my dad, Willie, thank you for being a good father to me. You're my idol. You're a role model to many people. Thank you for accepting me as your son, without erasing the identity of my real father. Thank you for helping my lolo in his business. Sandoval Company will always be grateful for that. At kay lolo, I know wherever you are, you're happy. Thank you for bringing out the best in me, lalo na sa pagbibigay daan para makasama ko ang asawa ko. We love you, and we miss you, lolo. All of us here. Nagpause siya. Hindi pwedeng hindi siya iiyak every time na maaalala niya ang yumaong matanda. To all the directors and staff, thank you for the trust and for all the support. But let me tell you in advance that I am just assuming this position temporarily. In due time, I would like to give up the presidency to my one and only brother, Mr. Travis Sandoval. Tinignan niya ang kapatid. Kuya, kung nabubuhay lang ang tatay natin, I know that he would do the right thing. He will open the door of Sandoval Company for you. And brother, welcome ka rin sa family namin. Gusto ko nga maging totoong anak ka rin ni Daddy Willie. Nagtawanan ang lahat sa sinabi niya. But knowing Willie and Mika, laging bukas ang bahay ng mag-asawa sa lahat. His mom is a doctor, and his dad is a businessman. As you all know, tagapagmana rin ako ng mga konsepsyon, to which I'm currently holding a position. Napapalit din sa pwesto ni Daddy bilang presidente ng Conception Company. And it's too overwhelming. Baka mawalan na ako ng time sa family ko kapag hindi ko giniba pang isa. Right now, there is one thing that I love to do, and that is to be a husband to my wife, and to be a father of our child. Yes, you heard it right. Finally, magiging tatay na ako. Alam ko na hindi ako perpektong asawa, pero sisikapin kong mapunan lahat ng pagkukulang ko sa asawa ko at maging best dad sa magiging anak namin. Naghiyawan ng lahat, tuwang-tuwa sa narinig mula kay Lucas. Oh my God! Congratulations, Iha! Mangiyak-iyak na bati ni Tita Dory kay Alexa. Lumapit din ang parents at ang in-laws niya sa kanya. Niyakap siya ng mga ito nang malamang buntis siya. Naiyak pa ang mommy niya. Baby, I'm so proud of you. Congratulations! Magiging nanay ka na. This time, please promise na iingatan mo siya. Bilang ina, hangad ko ang kaligayahan niyo ni Lucas at ng magiging anak niyo. Yes, Mommy, I will. Hindi ko nahahayaan na mawala ang anak ko. And thank you sa inyo ni Dad sa paggabay at pag-intindi sa akin. Naiiyak na saad ng dalaga. Hindi naman siguro lingid sa lahat ang nangyari sa amin ni Alexa. Sa mga in-laws and family friends namin, don't worry. Kaya ko nang alagaan ng mag-ina ko. I'm ready to be a father. I'm a better man now. Pagpapatuloy ni Lucas. Pagpasensyahan niyo na po at hindi pa tapos ang speech ko. May gusto pa akong gawin ngayong gabi. Huminga muna siya ng malalim bago muling nagsalita. Alexa, alam kong napakalaki ng naging kasalanan ko. Pero hayaan mong makabawi ako sa'yo. Huminto siya at may nilabas na maliit na kahon sa bulsa ng pantalon. Alexa, love. Yes, Lucas, I will marry you. Nagulat ang binata sa pagsulpot ng asawa. Alexa, how did you know na magpo-propose ako sa'yo? Nahihiyang tanong niya. Epic fail ang proposal niya. Obvious naman. And besides, ilang beses ko nang napanood yung eksenang ganyan. So here I am, saying yes, I will. Kahit kailan, kahit ilang beses. At kahit saang simbahan, handa ako magpakasal sa'yo. Naiiyak na saad ni Alexa sa asawa.
Palakpakan naman at kantsawan ang mga sumunod na pangyayari. End of flashback. Na-appreciate ko naman. Proud nga ako habang nagsasayaw ka. Kaso to be honest, hindi na ako nagulat sa proposal mo. Alam ko nang gagawin mo yon sa gitna ng sayaw. Nakangiti na saad ni Alexa. See, hindi ka man lang nagpretend na clueless ka sa mga nangyayari. Huwag ka nang magtampo, Lucas. Pumayag naman si Alexa na magpakasal uli kayo. Saka hindi mo lang pansin pero deep inside, sobrang kilig niyan habang nagpo-propose ka. Saka ikaw naman ang may kasalanan. Kinausap mo ba naman siya sa CR? Kaya masyadong halata na mismo na ang asawa mo. Eh di alam na niya yung plano mo doon pa lang. Natatawa na wika ni Diego. Magka-holding hands sila, pero minabuti niyang bumitiw mula rito. Niyakap niya si Lucas at binigyan ng isang mainit na halik sa harap ng mga kaibigan. Agad naman itong tumugon sa kanya. Ano ba yan? Wala na bang katapusan yan? Ang dami-dami namin dito, pero kami tong OP. Saway ni Diego sa kanila. Lucas. Isang boses ang nagpatigil sa kanila, si Travis. Lumapit ito sa kanilang magkakaibigan. I just want to thank you. Words are not enough to describe my gratitude to you and to your family. Marami pa sana akong gustong sabihin, but it seems impossible today. Nakangiti ito sa kanila ni Alexa. Okay lang, nasa bahay ka ngayon hindi ba? We have a lot of time to catch up. Namiss ko lang ang asawa ko. Kindat niya pa sa kapatid. Got to go, guys. Paalam ni Travis sa kanila. Sumakay ito ng sasakyan at dumaan muli sa kanila upang kumaway. Bago ba ang kotse ni Travis? Looks familiar. Teka Lucas, yun yung Ferrari mo hindi ba? Tanong ni Misty. Yeah, I gave it to him. What? You just gave your car to him? I thought ibibigay mo yun sa akin o kaya kay Diego. Oo nga Lucas, pinramis mo sa amin yan ni Vincent. Tapos ngayon ibibigay mo lang kay Travis. Wala kang word of honor. Tila nagtatampo na saad ni Diego. Natatawa naman si Alexa sa bangayan ng mga kaibigan at asawa. Excuse me, I am not giving it for free. Remember, wala kayong naitulong para magkabalikan kami ni Alexa. Bakit umaasa kayo ng prize? Bakit si Travis natulungan ka ba? Bro, always remember, walang makakatalo sa pagiging pamilya namin. Pagkasabi ni Lucas noon, ay kinarga niya si Alexa na para silang bagong kasal. Paano? Alis na kami ni Mrs. Huwag na kayong manghinayang sa Ferrari ko. Kayang-kaya niyong bumili nun. Ipaubaya niyo na sa kuya ko. Nagkatingin na naman sina Diego at Vincent sabay tawanan. Tama si Lucas. Kaya naman talaga nilang bumili ng Ferrari. Nagbibiruan lang sila. Dahil ang totoo, ang mahalaga sa kanila ay nagkaayos na sina Alexa at Lucas. I love you, Lucas. Bulong niya sa asawa nang nasa sasakyan na sila. Hahalikan niya sana si Alexa nang pigilan siya nito. Why? May pagtataka sa kanya. Naisip ko ngayon lang, ayoko na munang mag-honeymoon tayo. What? What's wrong, Alexa? Ligawan mo muna ako. Napamaang siya sa sinabi ng asawa. Are you serious? You gotta be kidding me. You're my wife, and you know that I love you. I already confess it in front of many people. May dapat pa ba akong patunayan sa'yo? Nagtataka na saad ni Lucas. All my life, I've been dreaming about you, Lucas. Nung high school and college, hindi ako nag-entertain ng mga maliligaw. Kasi sabi ko, if there's one man that I really want to spend my life with, ikaw yun. At natatakot ako na kapag niligawan ako ng iba, hindi na ako magiging kaaya-aya sa paningin mo. Pero kahit ganun, hindi mo pa rin ako masyadong pinapansin dati bilang babae. Nagbibilang ka ng napakaraming babae, pero ako, hindi mo pa rin ako niligawan. Natawa siya sa sinabi nito, kahit alam niyang nagtatampo ang asawa. That's it. Nagbibilang ako nun, aminado ko. Pero hindi kita pwedeng isama sa kanila, cause you're different. Well, is that an insult or a compliment? Inis niyang tanong kay Lucas. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang naging emotional. Ganito ba talaga kapag buntis? Of course, it's a compliment. Paano kung hindi ako gumawa ng move sa ating dalawa? Hindi mo talaga ako liligawan noon? Hindi ka ba talaga nagkagusto sa akin dati kahit konti? Love, I'm sorry. I didn't know the answer. Sumimangot siya sa naging sagot ni Lucas. Hindi nga siguro siya nagustuhan nito kahit kailan.
Bakit ganun? Maganda naman ako, hindi ba? And I'm quite popular sa school. Paano kung hindi ako naging malapit sa'yo? Wala pala ako mapapala kung hihintayin kita? Bakit, Lucas? Ano bang meron sa iba na wala ako dati? Kinabig na siya ni Lucas at hinalikan. Pinatahimik niya ng halikang asawa. Pinagdikit nito ang noo nila matapos siyang halikan. Napakasama akong tao nang makilala mo, Alexa. Hindi ko alam kung anong tingin ko sa'yo dati. But I know, you're more than a sister to me. You're special. Noon pa man, hindi na kita kayang saktan. I don't want to play with your emotions. And that's the reason kaya hindi kita niligawan. Hindi ko kayang magmahal noon ng higit sa sarili ko. Naluha siya sa sinabi ni Lucas. Now, it makes sense to her. Hinaplos nito ang pisngi niya. Love, huwag ka nang magtampo, okay? I love you. And that's the most important thing today. Mahal kita ng higit sa buhay ko. And please, huwag mo na akong pilitin na manligaw. Courtship is not a thing. Hindi ako marunong. Just let me prove my love to you as your husband and not as a suitor. Kayo nang magiging anak natin ng buhay ko. Nawala man sa atin ang unang anak natin, pero pangako ko na ilalaban ko kayong mag-ina. Ngayon sa kahit na anong pagsubok na darating sa atin. Sa sinabi ni Lucas ay sumilay ang ngiti sa mga mata ni Alexa. Alam niya na ito na ang katuparan sa mga pangarap niya. Ma'am Alexa, flowers for you po. Napalingon siya sa secretary. May dala itong bouquet of tulips. Wow, this is nice. Kanino galing? Kay Lucas ba? Hanggang tenga ang ngiti niya. Gandang-ganda siya sa bulaklak. May note na nakasulat. Flowers for my beautiful wife. I love you. Kinilig siya sa message. Para siyang teenager na nakatanggap ng flowers mula sa isang maliligaw na crush niya. Love, na-receive mo na yung flowers? Tawag sa kanya ni Lucas sa phone. Yeah, I like it. How did you know that it's my favorite? Kilig na kilig siya ng sandaling iyon. Of course, ano pat naging family friends tayo. Tapos hindi ko malalaman ang gusto mo. I'm glad you like it. Oo naman, sobra. In fairness sa'yo kinilig ako. Pag-amin niya rito. Talaga? Wow, I'm flattered. Napakilig ko ang asawa ko. By the way, love, I can't make it for lunch. May meeting ako sa labas, pero babawi ako mamayang dinner. Be ready for a date. Magde-date tayo? Saan? Excited niyang tanong. Secret muna, basta be ready. I'll pick you up at 5 p.m. Pasikreto ka pa dyan? Sabihin mo na, iisipin ko pa yan hanggang mamaya. Come on, surprise nga eh. See you later, bye. Excited na excited si Alexa sa magiging surprise ng asawa. Nagkikita sila araw-araw at magkasama sa isang bahay. Pero lagi pa rin siyang excited and always looking forward sa mga date nila. Kung tutuusin, ngayon pa lang talaga sila nagkakahulihan ng ugali. Moody pa rin si Lucas. Masungit minsan, hindi perpekto ang pagsasama nila. Madalas pa rin silang nagtatalo sa maliliit na bagay. Pero masaya siya at ang mga arguments na yon ang nagpapatibay ng samahan nila. Wala siyang reklamo sa asawa. Minsan mayabang ito at arogante. Pero given na yon, tanggap niya na iyon noon pa. Hindi na ito si Lucas pag hindi masungit. Pero alagang-alaga siya ni Lucas at hindi siya pinababayaan nito. Kapag may hindi sila pagkakaunawaan, ito ang unang umaamo sa kanya para maging maayos na sila. You look beautiful, love. Salubong sa kanya ni Lucas. Ayokong maging alangan sa gwapo kong asawa na kahit saan magpunta ay hinahabol ng babae. Love, are you jealous? It's not my fault. Everybody knows that I'm married. Ang masama kung patulan ko sila. You see, I'm wearing a wedding ring para alam nila kung saan sila lulugar. No, I'm not. I'm just telling the truth. Pogi problems mo yan. So ako bilang asawa mo dapat lang laging maganda. Mahirap na, walang matatag na relasyon sa mga agaw na may determinasyon. Natawa ito sa sinabi niya. San mo napulot yan? Kahit gaano pa karaming maghabol sa akin, I don't care. I have a beautiful wife. Ikaw lang sapat na. Kinilig naman siya at tinalika ng asawa sa harap ng mga empleyado nila. Ganito ka-showy ang asawa every time na nagsiselo siya. Hinahalikan at niyayakap siya nito kahit saang lugar at kahit sino pa ang kaharap nila. Let's go. Mahaba pang travel natin. Travel? I thought we're going to have a dinner date. Are we going out of town?
Hindi siya nito sinagot. Pinindot nito ang elevator pataas. Bakit up? Hindi ba dapat down? Tanong niya sa asawa. You're asking too much questions, love. Basta. Pinindot nito ang button papunta sa rooftop. Okay, sa rooftop kami magdi-dinner with candlelight. Pa-effect ang long travel. Pero wala siyang nakitang dinner setup sa rooftop. Sa halip, isang helicopter ang naghihintay sa kanila. What's this? Manghang tanong ni Alexa sa asawa. Get in. Inalalaya na siya ni Lucas pag-akyat. Saan tayo pupunta? Where's our driver? Don't tell me ikaw ang magpapalipad nito. First time niyang makakasakay sa private plane ni Lucas. Madalas sumasakay siya noon sa plane ni Lolo Ismael. Pero may professional pilot sila. Oo, basta't magtiwala ka lang, love. Para ano pat ako ang may-ari ng pinakamalaking airline sa bansa kung hindi ako marunong magpalipad ng eroplano. May tampo na wika nito. I'm sorry, love. This is my first time. Just be careful. Huwag ka nang magtampo. Kinabig niya ang ulo ng asawa para yakapin ito. How can I be careless if the most important person is here beside me? Relax, Alexa. Sagot ko kayo ni baby. Nginitian siya ni Lucas. Sapat na ang mga katagang iyon para mag-at-peace siya. Sleep first. I'll wake you up when we got there. Mukhang malayo nga ang pupuntahan nila. Love, wake up. We're here. Dahil siguro sa pagod at atmosphere, ay nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Sa isang malawak na rooftop sila muling napadpad. Nasaan tayo? Get down. Look at yourself. Bumaba siya. Dahil nasa rooftop sila, kaya tanaw na tanaw niya ang isang tower na hawig sa Eiffel Tower sa Paris. Wait, Eiffel? Napatikip siya bigla ng bibig sa kabiglaan. Lucas, sabihin mo nga sa akin na hindi ako nananaginip? We're in Paris, right? Yes, we are. Surprise! Akala niya ay magdi-dinner lang sila, kaya pala pinakain na siya ni Lucas ng pizza sa plane dahil lalabas sila ng bansa. We're supposed to have our honeymoon here, pero dahil wala akong pakialam noon, I ruined everything. I know that this is your ideal honeymoon, with me and you, in Paris. So I'm granting your wish today, for real. She cried, tears of joy. Walang pagsidla ng kasiyahan niya. Patakbo siyang yumakap sa asawa. Thank you, love. Thank you. Hindi ko alam kung gaano ko kasaya today. I love you. You prepared everything, pati mga damit ko dala mo. Even my visa and passport. Ikaw na may malakas na impluwensya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa surprise ni Lucas. They were in Paris for 5 days. Sinulit nila ang pamamasyal. And when it's time to go home, ay bigla siyang nalungkot. Hindi dahil sa place. She wanted to stay longer with her husband. Hindi pa man sila umuuwi, namimiss niya na ang asawa. Magkasama naman sila sa bahay, pero busy na sila sa negosyo pagbalik ng Pilipinas. Oh, why sad? Parang kulang ang bakasyon natin. I wish we could stay here for more days, but I understand, dalawang hinahawakan mong kumpanya. Niyakap siya ni Lucas. Don't be sad, Alexa. Kaya nga ibibigay ko na kay Travis ang Sandoval Company para mag-focus na ako sa'yo at sa magiging anak natin. Always remember that their family is my priority. Natouch siya sa sinabi ng asawa. Sumakay na siyang muli sa helicopter at gaya ng dati, nagpasya na siyang muling matulog dahil mahaba ang biyahe. Nagising lang siya sa pisil ni Lucas sa ilong niya. Andito na tayo? Ngumiti lang sa kanyang kasama. Dali-dali siyang bumaba. Pero laking gulat niya nang ma-realize na wala pa rin sila sa Pilipinas. Ibang lingwahe ang nakasulat sa building na kinalalagyan ngayon ng plane nila. Inalalayan siya ni Lucas papunta sa isang lugar na gustong-gusto niyang sakyan. Cable car? Tumingin siya sa paligid. Bingo! Nasa Ocean Park sila ng Hong Kong. My God! Naliligaw ka ba, mister, ha? Kasi kung naliligaw ka, nai-impress na ako. Ganito ka pala manuyo. Masaya na saad niya sa asawa. Para sa'yo, lahat gagawin ko. Mapasaya ka lang. Kulang pa to sa lahat ng sakripisyo mo sa akin, Alexa. Let's go. After this, we will go to Disneyland. Yaya sa kanya ni Lucas. She enjoyed every second with her husband. Walang minuto na naboard siya. Masayang masaya siya. I love you, Alexa. Thank you for coming into my life. And I'm sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo.
I lost you. We lost our child dahil sa pagiging ma-pride ko. Natigil ito sa pagsasalita. Bumigat ang atmosphere kaya minabuti niyang magsalita. I forgive you, Lucas. Tapos na yun. Pinagsisihan mo na mga nangyari. I hope patawarin mo na rin ang sarili mo. I have moved on from that painful memory, Lucas. Magkakaanak na tayo. Sa kanya natin ibubuhos lahat ng pagmamahal. At alam ko na masaya na rin ang anak natin dahil alam niya na okay na tayo. Napangiti naman si Lucas sa bayakap ng mahigpit sa asawa. Hindi inasahan ni Alexa na halos ilang bansa pa ang pinasyalan nila ng kanyang asawa. Sinulit nila ang bawat oras na magkasama. Gumawa ng mga bagong memories na babaunin nila sa pagtanda nila. At wala nang mahihiling pa si Alexa dahil sobrang saya ng puso niya ngayon. Lalo pa at alam niyang panghabang buhay na silang magsasama ni Lucas. Makalipas pa ang ilang buwan, ay napakagandang biyaya ang dumating sa buhay ni na Alexa at Lucas. Ang pagdating ni Maria Elizabeth, ang anak nilang bumuo at nagbigay kulay sa buhay na mag-asawa. Nailipat na rin ni Lucas ang pamamahala ng kumpanya sa kapatid na si Travis. At ngayon ay masayang naninirahan sa isang maganda at payapang isla sina Lucas at Alexa, kasama ng anak nila. Wala nang mahihiling pa ang mag-asawa sapagkat masaya at wagas ang pagmamahala nila. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay muli ninyo kong samahan sa mga series story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.